Lucas Kapitulo 18. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi, at huwag mangang lupepe. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Diyos, at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng baw, at siya'y naparuroong madalas sa kanya, na sinasabi, iganti mo ako sa aking kalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos, at di nagpipitagan sa tao. Gayunman, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagan ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga, igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang, na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiyasa sa kanilang sarili, na nangagpapanggap na sila'y matutuwid, at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y Fariseo, at ang isa'y maninangil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita, na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maninangil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapon ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maninangil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na ay tingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. At dinala naman nila sa kanya ang kanilang mga sanggol, upang kanyang hipyuan sila, datapwat nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. Datapwat pinalapit sila ni Jesus sa kanya, na sinasabi, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At tinanong siya ng isang pinuno, na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang manggal-anya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, at ipamahagi mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglo na lubha, sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga nakarinig nito, sino nga kaya ang makaliligtas? Datapwat sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili, at nagsisunod sa iyo. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay. At isinama niya ng bukod ang 12, at sa kanila'y sinabi, narito, nagsisiyahon tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay manggagaganap sa anak ng tao. Sapagkat siya'y ibibigay sa mga gentil, at siya'y aalimurahin, at duduwahaginin, at luluraan.
at kanilang papaluan at papatayin siya, at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. At wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito, at ang sabing ito ay nalanggid sa kanila, at hindi nila napagtalastas ang sinabi. At nangyari, na nang nalalapit na sila sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. At pagkarinig na nagdaraan ang maraming tao, ay itinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya, na nagdaraan si Jesus na taga Nazareth. At siya'y nagsisigaw, na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y sinaway ng nang-asa unahan, upang siya'y tumahimik, datapwat siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At si Jesus ay tumigil, at ipinag-utos na dalhin siya sa kanya, at nang mailapit siya, ay itinanong niya sa kanya. Anong ibig mo na sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, natanggapin ko ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin, at sumunod sa kanya, na niluluwalhati ang Diyos, at pagkakita nito ng buong bayan, ay nangagpuri sa Diyos.